para mabigay mo yung best mo is kailangan relax ka. So, ibig sabihin nito, ika-calibrate mo yung nervous system mo na palayo dun sa survival. Kasi pag nasa survival state ka is nasa fear-based ka, nagpa-function ka base sa fear tsaka threat. Gumagana lang yan sa mga sinaunang panahon. Yung mga panahon ng mga primitibo, di ba? Nasa lipunan na tayo. Di ba sa mga panahon ng primitibo, nagsisearch ka ng threat para protektahan kasi yung sarili mo. So, nagsisearch ka, baka may hayop dito, so kailangan ko mag-ingat, ganyan. Now, nandito na kasi tayo sa lipunan, so hindi na maganda yung kalooban mo, subconsciousness mo, or mindset mo, nakatutok pa rin talaga dyan. So, kailangan i-calibrate mo yung nervous system mo para mas more relax ka at nabibigay mo yung best mo. Meaning, confident ka magsalita, nagiging totoo ka sa sarili mo, na-express mo yung creativity mo, at ang byproduct niyan is makukuha mo yung mga gusto mo. Kasi nga, yung resulta is nagbabase yan dun sa sa alignment. Meaning is relax ka, wala kang nararamdaman na tension, tsaka mga worries or inaalala. So, yan yun. So, paano ba i-calibrate tong nervous system? Di ba sinasabi nila meditation? Mahirap mag-meditate kung ang focus mo is hindi mo alam. So, ito ang tuturo ko sa inyo na meditation. Ang focus mo sa meditation is breath. So, kahit naman hindi ka pumikit sa totoo lang pakiramdaman mo lang at i-focus mo yung attention mo sa inhale tsaka exhale. Yun lang. Yun yung pinaka-effective na meditation, ang focus mo sa breath. Pangalawa is gawin mo yung previously na nakakatakot sa'yo. Kuwari, takot ka mag-approach ng tao or makipag-usap sa tao, sa stranger. Gawin mo yan paulit-ulit. Sa una, sure may tension yan, matatakot ka. Tapos lalayo din sila, di ba? Kasi ginagawa ko yan kasi challenge ko nga sarili ko na makipag-usap sa stranger. Wala ka naman talagang gusto makuha, challenge mo lang sarili mo. So yan, hindi naman technically sa pakikipag-usap lang. Kung ano man yung nakakatakot sa'yo previously. Kuwari, kumain ka mag-isa sa restaurant, mag-travel ka mag-isa, manood ka ng sine mag-isa, magbasa, or magstay sa isang lugar ng mag-isa, 'di ba? Magmuni-muni. So yan yon, i-challenge mo yung sarili mo ng paulit-ulit. Pangatlo is mag-training ka. Kasi yung training is nilalagay mo sa physical stress, yung physical mo sa stress. So, kung nasana yung katawan mo sa stress, 'di ba? Ang mangyayari niyan is magiging relax ka, 'di ba? Kasi 'di ba kung nakapagpahinga ka. So yung katawan mo may relief ng tension, 'di ba? So ang mangyayari niyan is nakakalibrate siya, tapos nakakalibrate mo yung nervous system mo kasi nga nilagay mo na sa hardship yung katawan mo. So yun yung pangatlo. Meron namang sa pakikipag-usap naman is ito yung pang-apat, 'di ba? Kuwari nakikipag-usap ka, nakakaramdam ka ng kaba or mga takot sa utak mo. Pwede ka mag-pause, huwag ka muna mag-respond. Tapos pakiramdaman mo yung nararamdaman mo tsaka yung mga iniisip mo. Tapos mag-inhale ka na deep, yung deep inhale tsaka deep exhale. Sa nose yun, sa nose. So, yun yung mga makakatulong sa'yo. Tapos, nakaka-calibrate din ng nervous system is yung umiwas ka sa mga toxic na tao, 'di ba? Kasi mahahawaan ka niyan So, hindi mo nabibigay yung best version mo, 'di ba? Kasi nga, kung yung mga tao na nakapaligid sa'yo is hindi in alignment sa relasyon mo sa sarili mo is, ang nangyayari is, binabago mo yung sarili mo, di ba? So, i-cut mo yung mga tao na hindi makakabuti talaga sa'yo. Kasi nakakababa ng self-esteem yan. Lalo na yung mga hindi ka gusto. Una pa lang, pag hindi ka gusto ng tao, i-cut mo na talaga yan. Kasi hindi mo na mako-convince yan. Kasi totoo ang first impression last.
Hindi mo makukumbinsi yung mga tao na magustuhan ka. Tapos, ilan na ba to? 5. I-cut mo na rin yung mga distractions, yung mga social media, yung panonood ng mga ano. Kasi nga, na nagiging scattered yung attention mo eh. So, kung walang kinalaman yan sa goal mo, which is mag-self-improve or pumera, wag mo na bigyan ng attention. Diba? Tapos, meron pang mag-focus ka lang din sa single task. Tapusin mo yan talaga bago ka mag-proceed sa next task. Isa rin yan, nakaka-calibrate din yan ng ng nervous system. Tapos, syempre, yung basic, yung kumain ka ng unprocessed food. Kasi nga, 'di ba? Mostly ng processed food is magka-crash out ka niyan kasi nga puro carbohydrates lang naman 'yan. Tsaka puro chemicals pa, tsaka heavy metals at microplastic. Tapos, syempre, pinaka-importante, 8 oras na tulog. Kasi nagre-repair yung mga cells mo. Brain cells mo, muscles mo, skeleton mo, pati skin mo, 'di ba? So, ano pa ba? Basically, yan lang talaga eh, 'di ba? Hopefully nasakop ko na lahat kung paano mag-calibrate ng nervous system. Tingin ko nasakop ko naman lahat eh. So, wala ka na makikita diyan. Ito lang talaga panoorin mo. Kung paano maging relax, 'di ba? Magiging meron pa pala, ito pala ang pinaka-importante. Nakalimutan ko. Gawin mo yung gusto mo. Kasi yung gusto mo talaga in alignment yan sa lahat, 'di ba? So, yung iisipin mo, yung obsession mo, mararamdaman mo, tapos lagi kang excited. So, pag lagi kang excited, gawin yung bagay na yun. Elevated ka, 'di ba? Hindi ka magsasawa niyan. Hindi mo na kailangan ng disiplinahin sarili mo kasi nga gusto mong ginagawa mo eh. So, paano? Hopefully, nasakop ko na. Tingin ko nasakop ko na lahat eh. So, ito lang talaga papanoorin mo. Wala kang papanoorin na iba na content creator na nasakop lahat ang pag-calibrate ng nervous system. So, paano kung gusto niyo ng ganitong video, mag-follow ko lang. Peace.